New City Hall Project ni Mayor Vico Soto hindi pala dapat matutuloy? Kung bakit, alamin natin. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo ng gantong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng mga uploaded video natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng subscribers natin, mga solid viewers, especially mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng munti po nating channel. Again, thank you so much and I really appreciated you all mga kaparokya. So yung topic po natin for today mga kaparokya is about the new City Hall project ni Mayor Vico Soto, which is according to him is hindi pala dapat matutuloy for some reason. Ayon nga sa panayam nito kay Miss Jessica Soho mga kaparokya ay tila nagdadalawang isip ito kung gagawin ang proyekto dahil hindi nito alam kung maayos at matibay ba ang kalalabasan, which is normal na mararamdaman ng kahit sino dahil hindi thousands of money ang pinag-uusapan dito kundi bilyon-bilyon ang money involved. Kaya maiintindihan mo din talaga kung ano yung nararamdaman ng butihing mayor. So tara ating panoorin ang panayam na ito ni Miss Jessica Soho kay Mayor Vico Soto. Meron po kaming isang project ngayon na nung first term ko ayokong gawin. Ito yung redevelopment ng City Hall at paggagawa ng isang bagong City Hall. May structural issues kasi yung old City Hall namin, kaya po tayo nandito ngayon sa temporary facility. Structural, ibig sabihin, delikado? Na-demolish na po namin siya. Pero nung nandun po kami, minsan bigla lang siyang gumagalaw. May isang instance nung 2019, biglang may sumabog, di nila alam kung ano, nag-jolt yung buong 8th floor. So, medyo delikado na siya. Ngayon, nung nag-uusap kami ng mga engineer namin, ang proposal sa akin, basta marami silang mga proposal. May option A, option B, option C. Pag nakikita ko yung presyo, di na ako mahiyang aminin. Kinakabahan ako. Kasi alam ko, pag may ganyang billion na project, baka mamaya hindi ko makontrol yung tao ko, baka may manghihingi on my behalf o baka hindi magawa ng maayos. Yan ang reputasyon kasi ng gobyerno eh. Ang reputasyon ng gobyerno, either may nagnakaw dyan, may kumita dyan na hindi dapat, o kaya substandard. Di ba, pag may nakita tayong government project, yan ang dalawang naiisip natin lagi. Automatic yun. Magkano kaya, naku, may kickback na naman si ano dyan, di ba? Yan ang, siguro kasi most of the time totoo eh. Hindi natin pwede sisihin yung tao. Kasi most of the time, totoo eh. Sa Pasig, ngayon, yung City Hall nyo, ito po, can you tell me na walang kickback doon, walang kinurakot doon? Yes. Originally, 9.6 billion yung project. The new City Hall building. Medyo malaki rin po siya. Floor area, parang 46,000 square meters. So, malaking project talaga. Lahat ng mga kailangan namin, lahat ng mga weakness ng dati. Pero para sa akin, syempre una yung kailangan kasi para sa serbisyo. Government center, even cultural center to some extent. Open space na bago, malaki, para sa mga bata, senior. So yun naman talaga yung una, along with the structural problems of the old panahon na talaga. Pero nung iniisip ko siya, pinag-uusapan namin ng team, yun nga, sabi ko, nung una, natatakot ako gumawa ng malaking project. Kasi, magagawa ba talaga ng maayos? Yun yung tanong. At kung magagawa ng maayos, makagawan pa rin tayo ng kwento. Baka pagsuspetsahan ka. Eh, nakita nyo, nung last election, Ginamit diba, yun sa inyo eh. kung ano-anong kwento, di ba, minsan, guni-guni lang, katang-isip, gumagawa ng kwento na, oy, 9 billion, yung 1 billion dyan, ganyan, kahit walang basis, magagawan ka pa rin ng kwento. Kaya nung una, parang sabi ko, ayoko gumawa ng project na ganito. Pero nung pinag-aaralan na, nung, ayun, mas concrete na yung mga proposal, naisip ko, kung yung mga maayos at tapat, ayaw gumawa ng magandang project dahil natatakot,
ano na mangyayari sa atin? Yung corrupt patuloy na gagawa. I mean, sorry to put it so bluntly, pero ganun eh. So, sabi ko, hindi. Yes, we need it for better services of the city. Pero samantalahin na natin yung pagkakataon. Gawin na natin 2-in-1. Magandang project para sa mas magandang serbisyo. Pero number 2, gawin na rin natin tong halimbawa. Gawin na rin natin tong tawag doon, modelo na pwedeng gumawa ng project ang gobyerno na ganito kalaki, ganito ka-ambitious, pero maayos, walang korupsyon, at up to quality. Tama ang kalidad. So, nung yun doon na ako medyo na-excite sa project. Mula nag-umpisa ako sa kaba o takot na magagawan ako ng kwento. Pero nung ginagawa, eto na to, papakita natin. So yun nga mga kaparokya, as we heard Mayor Vico Soto, how confident he was to say that there is no taking advantage in terms of money. Walang kickback at walang kinurakot. In fact, mga kaparokya, from 9.6 billion going down into 9.2 billion. If I'm not mistaken, mga kaparokya, ay more or less 40 or 400 million yung nabawas from the initial cost. Actually, 9.6 billion or 9.2 billion, either way, is not bad kung quality naman po yung pagkakagawa. But the good thing in this, mga kaparokya, ay mura lang yung halaga. Unlike sa Senate building, if I'm not mistaken, sa narinig po natin, ay umaabot po ng 30 billion ang pagpapagawa ng Senate building, which is yung pinagkaiba nito, mga kaparokya, yung pera noon at yung pera ngayon. Mas malaki po ang halaga ng pera ngayon, mga kaparokya. Agree ba kayo na mas malaki ang pera ngayon kaysa noon? Pero kung tignan natin yung design ng New City Hall project ni Mayor Vico Soto at pamahalang lungsod po ng Pasig, ay pang world class. Ang ganda po ng pagkakadesign ng New City Hall project na proyekto nga po ni Mayor Vico Soto at mukhang quality naman. But anyways, muntika na nga daw di umano matuloy ang nasabing proyekto as per Mayor Vico Soto dahil natatakot daw ito dahil hindi niya alam kung magagawa daw ba or kung magagawa ay baka pagdudahan o pagsuspetsahan siya. Which is, hindi nga siya nagkamali dahil yan yung ibinato at ginawang bala ng kalaban nito wherein the esposa Discayas tried to stop the demolition of old City Hall. Questioning Mayor Vico Soto, talagang question ito ng mga kalaban ni Mayor Vico Soto. Maraming umatake kay Mayor Vico Soto dahil sa proposed project na yan. So even yung mga barangay captains na kung siraan si Mayor Vico Soto last election ay sobra talagang nakakapanginig ng kalamnan yung mga pinagsasabi nito against Mayor Vico Soto. Actually, pasalamat na lang hindi natuloy ang barangay election this year, kundi isa po tayo sa maglalayong huwag iboto ang mga kapitan na naninira or nanira kay Mayor Vico Soto nung nagdaang election. Anyways, hindi pa din naman po sila nanaig sa mga black propaganda ang ginawa nila against Mayor Vico Soto. At isa sa agree po tayo sa sinabi ni Mayor Vico Soto, mga kaparokya, na kung natatakot gumawa ng isang malaking proyekto like his City Hall project, ang isang maayos, matapat na public servant ay wala pong magagawang maganda ang nasabing mga matitinong public servant like Mayor Vico Soto. At yung mga kurap ay patuloy na nangungurap, ay mas mabuti na daw di umano na gumawa na lang po ng maganda at maayos na proyekto. Kumbaga, para sa kapakanan naman po ng taong bayan, ng mamamayan ng lungsod ng Pasig, ang proyektong ito na malaking maitutulong, mga kaparokya, or sobrang laking maitutulong sa ekonomiya ng kanyang lungsod. Bakit ko nasabi, mga kaparokya? Dahil bukod sa instant business attraction ito, definitely might be a tourist spot. Malamang sa malamang pupuntahan ito ng taga-ibang lungsod, ng taga-ibang lugar, ng tao. Yun nga po, mga parokya, pupuntahan ito ng mga tao. At kapaki-pakinabang ito, mga kaparokya, sa Pasigueño na tatagal hanggang 100 years. Well, legit naman ang takot na yon ni Mayor Vico Soto dahil pera
ng taong bayan yung nakasalalay sa pagpapagawa ng proyekto. Siyempre, he does not want to disappoint people, his constituent in Pasig. Ayaw niya masira ang legacy na iiwan niya sa mga Pasigueño, kaya as much as possible, gusto nito mag-iwan ng magandang alaala sa mga Pasigueño bago niya ito iwan. Nakakalungkot yung the word na iwan, mga kaparokya, dahil mamimiss ito for sure ng mga Pasigueño dahil siya po ang pinakamahusay na naging punong lungsod ng lungsod po ng Pasig. Even ng buong bansa, mga kaparokya, tingin ko si Mayor Vico Soto lang yung pinakamahusay na naging mayor dito sa buong bansa. Kahit na taga Quezon City ako, mga parokya, I commend Mayor Vico Soto for his excellent job in Pasig. So kayo, mga parokya, anong masasabi nyo patungkol po dito? So hanggang dito na lang po tayo, mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.